Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 8, 2026, Thursday. Tumataas ang chance ng posibleng bagyo na manggagaling sa may silangan dahil nagkakaparehas na ang mga forecast ng iba't ibang weather model. Alamin natin ang posibleng direksyon nito at ang mga pinakabagong impormasyon dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral ngayon ang tatlong pangunahing driver ng ating weather pattern: ang shear line na nakakaapekto sa Southern Luzon at humahaplos sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ang Northeast Monsoon o amihan na siyang kumokontrol sa nalalabing bahagi ng Luzon at ang easterlies na nagdadala ng mahalumigmig at mainit na hangin papasok sa Visayas at Mindanao. Sa salubungan at paghila ng mga sistemang ito, inaasahan ang magkakaibang uri ng pag-ulan mula sa tuloy-tuloy na stratiform rains sa ilalim ng amihan hanggang sa pabugso-bugso at masinsing buhos na dulot ng shear line at convective cells na pinapagana ng easterlies. Simulan natin sa mga lugar na diretsyong dinadaanan ng shear line. Sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorm. Sa umaga, karaniwan ang mahinang hanggang katamtamang ulan na mas mahaba sa baybayin na nakaharap sa Pacific. Pagdating ng hapon, tumitindi ang convergence at mas nagiging malakas ang buhos ng ulan na may kaakibat na thunderstorm. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora na nasa ilalim ng Northeast Monsoon, ang dominante ay maulap na langit na may light rains. Amihan type ang ulan dito, mas pantay, mas malawak ang saklaw at kadalasang nagsisimula mula madaling araw hanggang umaga. Hindi ito kasing lakas ng thunderstorm, ngunit pwedeng tumagal sa mga lugar na nakaharap sa daloy ng hangin, lalo na sa silangang gulod ng Sierra Madre at sa mga talampas ng Cordillera kung saan pinapalakas ng bundok ang pag-angat ng hangin. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, apektado pa rin ang amihan. Partly cloudy to cloudy ang sitwasyon na may pasulpot-sulpot na mahihinang ambon. Hindi inaasahan ang malalaking thunderstorm dahil sa impluensya ng amihan, gayunman, maaari pa ring sumulpot ang pira-pirasong mahinang pag-ulan kapag dumaan ng low cloud deck o kapag humigop ng moisture ang hangin mula sa dagat sa gabi. Sa nalalabing bahagi ng bansa sa Visayas at Mindanao, kasama ang mga lugar na hindi direktang tatamaan ng shear line, nangingibabaw ang easterlies. Ang resulta ay partly cloudy hanggang cloudy na langit na may mga hapon at gabing thunderstorm. Sa Eastern Visayas, mas maaga ang pagbuo ng makakapal na ulap dahil nakaharap sa Pacific. Sa Western Visayas, kadalasang sa gabi bumubuhos dahil naiipon ang init at halumigmig sa araw. Sa Mindanao, ang easterlies ang nagtatakda ng oras, bandang hapon hanggang gabi ang peak, lalo na sa mga kapatagan malapit sa kabundukan kung saan malakas ang sea breeze at valley breeze coupling. Talagay ng hangin at karagatan sa buong Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula northeast at kaya nitong maghatid ng moderate hanggang rough na mga alon na may taas na 1.8 hanggang 4 meters. Pinakamagaspang ang mga baybaying direktang nakaharap sa Pacific, gayon din ang mga kipot na nagpapabilis ng ihip. Sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang north na may alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Maaari pa ring tumaas panandalian ng wind waves kapag may malapit na thunderstorm at may outflow na hangin. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa dahil sa shear line, ngayong araw ay nakatutok sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng mga pag-ulan sa loob ng maghapon. Tandaan na mas mataas ang posibleng totals sa bulubunduking bahagi dahil sa orographic cliff at pwedeng mas tumaas ang local accumulation kapag bumagal ang galaw ng convergence band sa isang lugar. Kapag pinagsama ang morning band at hapon hanggang gabing convective burst, lumalabas ang dalawang peak ng buhos sa isang araw. Update naman tayo sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa para sa susunod na 2 linggo. Para sa week 1 mula January 7 hanggang January 13, walang nakikitang TC-like vortex o TCLV sa loob ng PMD. Gayunman, may indikasyon na may lilitaw na TCLV-1 malapit sa Southern Palawan. Ngunit, ang posibilidad na ma-develop ito bilang ganap na tropical cyclone ay mababa. Ang ibig sabihin nito, hindi direktang bagyo senaryo ang inaasahan. Pero kaya nitong i-reshape ang malawakang sirkulasyon at bahagyang hilahin ng moisture belt na posibleng magpirmi pa ang shear line sa mga lugar na nabanggit at magbigay ng mas organisadong pag-ulan. Pagdating sa week 2 mula January 14 hanggang January 22, 2026, inaasahan ng mga modelo ang pagbuo ng TCLV2 sa silangang hangganan ng tikad
na may mababang posibilidad pa ring maging tropical cyclone. Sa forecast, inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang TCLV2 at gagalaw patungong silangang Mindanao at Eastern Visayas na parang palihis na kikilos pahilagang kanluran ang direksyon. Kung sisilipin natin ito gamit ang ibang mga weather models, ayon sa GFS, ang posibleng bagyo ay manggagaling sa timog silangan ng bansa. Ipinapakita rin na maaaring dumaan ang sirkulasyon sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao o sa Visayas bago ito mag-recurve pahilagang silangan. Kung ganito ang mangyayari, mag-iiwan ito ng moisture tail sa silangang baybayin habang ang mismong sentro ay kikilos palayo sa bansa. Sa ganitong setup, mas matibay ang ulan sa Pacific-facing province at mas pira-piraso sa interior plains. Sa Google DeepMind Ensemble View, pareho ang idea na may papalapit na low pressure o tropical depression next week, ngunit hindi eksaktong tugma ang petsa sa GFS. May mga member model na nagsasabing hahagip sa Northern Mindanao o Visayas at mayroon ding iba na nagpapakitang magre-record pahilagang silangan ng kilos ng bagyo. Dahil sa dumadaming weather model ang nagkakatugma sa mga forecast, ipinapakita nito ang posibleng bagyo na lalabas next week. At kung ma-develop nga ito bilang isang tropical depression, tatawagin itong bagyong Ada. At dahil malayo pang sistema, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Maging sa lakas, sa kasalukuyang datos, mas nangingibabaw ang forecast na ito ay maglalaro sa tropical depression or tropical storm level lang. Kaya patuloy nating itong imo-monitor. Sa kabuuan ng pattern ngayong araw at sa malapit na horizon ay maulap at maulan sa mga lugar na tinatamaan ng shear line, tuloy-tuloy at banayad na ulan sa ilalim ng amihan at sa mga hapon at gabi may mga buhos sa mga lugar na dominado ng easterlies. Sa susunod na linggo ay ipinapakita ang presensya ng 1 hanggang 2 TCLV na mababa ang chance maging ganap na bagyo. Ngunit may sapat na impluensya para iguhit ang posisyon ng shear line at patatagin ng northeast monsoon. Sa silangan may banta na ang low pressure na mabubuo ay maaaring umabot sa tropical depression sa long range forecast na may mga rutang maaaring humagip sa silangang baybayin o mag-recurve. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.